Sige po, tayo po lahat ay maupo na. Tayo po ay makinig ng mga pangako po ng Diyos. Pero bago po yan, ako po ay magpapasalamat sa Diyos sa mga dakilang bagay na Kanya po pinarana sa aking buhay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos last week dahil po sa aking pagtayo. At lingid po sa kalaman ng iba, yun din po ang aking spiritual birthday. Amen. 8 years na po ako dito sa Jesus is My Life Forever Christian Ministry. Yun po yung kong ipinagpapasalamat sa Diyos na patuloy niya po sinasamahan po sa loob ng 8 taon na mananatili ko po sa bahay-bahay ng bahang ito. At lubos po ang aming kagalakan na siya po yung mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pagkagamit niya sa akin. Amen. Sa pagbabayad po ng kanyang mga salita. Lubos po ito talaga pinagagalang. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mabubuting bagay. At gayon din po, salamat din sa Diyos sa lahat ng provision, sa lahat ng solusyon niya sa aking mga problema, sa kanyang pagsama sa akin sa araw-araw, sa pag-iingat niya sa akin at sa aking pamilya. Ay lubos ko po itong pinagpapasalamat sa Diyos. So dyan po ako maraming salamat po sa Diyos. At ngayong araw po ito ay makipagbukas po kayo sa akin sa book po ng Isaiah chapter 45. Amen. Chapter 1 hanggang 7 po. Ito po yung pagkasubo po ng Diyos kay Siro. Sa buhay po ni Siro. Amen. Bago po ako po ito basahin, ako lamang po may katanungan. Sino po ba dito yung hindi dumadanas ng pagsubok? Sino po ba dito yung may mga laban sa buhay? Amen, lahat po, no? So, dito po sa akin babasahin, ilagay po natin yung ating sarili sa buhay ni Siro. Ito po ang sabi ng Diyos sa buhay po ni Siro. Sabi po, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Siro, na kanang kamay ay aking hinahawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya. At ang mga pintuang bayan ay hindi masasahan. Ako ay magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga bagong dako. Aking pagwawalay-walayin ang mga pintuang tanso at aking puputulin ang mga halang na bakal. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan nasa kadiliman at ang mga nakatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong malaman na ako ang Panginoon na tumawag sa iyo sa iyong pangalan sa mga tuwid bagay, ang Diyos ng Israel. Dahil sa Jacob na si Jacob na aking likod at sa Israel na aking pinili, tinawag kita sa iyong pangalan. Aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo ko nakikilala. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ko nakikilala. Upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Ang sabi mo po, aking inilagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at namikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Okay, himayin po natin. Ang sabi po sa verse 1, ganito daw po ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis. So, pinahira niya po ng langis si Siro. Ang sabi po, na ang kanang kamay ay aking hinahawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Amen. Nilagay na po ba natin ating mga sarili sa buhay ni Siro? So, ano po ba yung mga laban natin sa buhay? Amen. Ano po yung mga laban natin sa buhay? Ano po yung ating mga dinadanas? Amen. Ano man po yung inyong dinadanas, ang sabi po ng Panginoon,
hawak niya daw po ang iyong kamay. Amen. Siya daw po'y kasama mo. At hawak niya ang iyong kamay. Ang sabi pa po niya, hawak niya ang iyong kamay upang ano? Mapasuko. Mapasuko ang mga bansa sa harap niya. So ito po yung laban ni Zero. Tayo po, ano po ba yung mga laban natin sa buhay? Ito po, sabi mo, ano ba yung mga laban natin sa buhay? Ito pong pangako na to, sinasabi niya kay Zero dahil sa laban ni Zero sa kanyang buhay. Ngayon, kaya po ito nilathala, nilagay sa Biblia upang makita natin na ganito ang pagsama ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Amen. Ganito po yung mga pangako niya. Amen. Na lahat daw po ng mga bagay, papatagin niya yung daan mo. Amen. Tatanggalin niya lahat ng sagabal. Amen. Andun yung pagsama po niya sa iyong buhay. Amen. Nandun po. Hindi ka po niya iiwan sa lahat ng laban. Amen. At sinasabi niya po rito na siya daw po ang Panginoon, wala na daw pong iba. Amen. Siya daw po ang lumikha ng lahat. Ng lahat ng bagay. Amen. Lahat ng bagay. Liwanag, dilim. Nasa kapahintulutan niya lahat. Ipinapakita ng Diyos kung gaano siya ka makapangyarihan. Kung paano mo siya dapat pagtiwalaan. Amen. At kung paano siya kumilos sa buhay mo. Bago mo danasin ang iyong laban, nagpapaunan na siya. Nasa unahan ng Diyos, inayos siya ng lahat. Amen. Dadaan siya na lang. Although mapagdadaanan mo yung labanan, pero sa dulo nun, kung kasama mo ang Diyos, hawak mo ang kamay mo. Hawak niya ang kamay mo. At patuloy tayong lalaban ng magkasama. Amen. At alam natin, na ang dulo nun ay tagumpay. Bakit? Kasi wala na imposible sa Diyos. Wala na imposible sa Diyos. Hindi ka niya iiwan. Amen. Lagi mo siyang kasama. Lagi siyang nariyan para sa iyo. At sabi ko po, ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga pagpapakunda ko. Ako'y pagwawaray-warayin ang mga pintuang tanso at aking puputulin ang mga halang na bakal. Amen. Magpapatiuna po ang Diyos para iayos ang lahat sa buhay mo. Amen. Para gawing madali ang laban sa buhay natin. Amen. Ano sekreto? Ano ba sekreto? Manatili ka sa Diyos. Amen. Kasi kung bibitaw ka, o nahawa ka niya, di po ba? Tama po ba? Hawak ka ng Diyos. Amen, sabi niya po rito. Pero kung bibitaw ka, hindi naman pwede ikaw lang yung hawak mo. Kailangan mo rin kumapit sa Diyos. Amen. Para mas matibay. Kailangan, sa likod ng kapit na yun, nandun yung pagtitiwala, nandun yung pananampalataya, nandun yung pagsunod, nandun yung pagmamahal. Amen. Amen. Na sa anumang bagay sa buhay mo, anumang laban sa buhay mo, laging si Lord ang iyong pinakamalan. Amen. Amen. Ang pangako po ng Diyos, napakaganda kung ating pong nanamnamin. Kung ating uunawain. Amen. Kung ating pong uunawain mabuti at talaga po isa sa buhay natin, napakasarap po ng mga pangako ng Diyos. Amen. Kaya lang po, hindi lang naman po basta pangako lang ito. May gagawin po tayo. Amen. Hindi porket pangako ng Diyos. Yun na yun. May gagawin tayo. Amen. Kailangan mong maging faithful. Amen. Kailangan natin yung pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Kasi magkakasama po yan. Nandiyo yung obedience. Diba? Maging obedient ka sa lahat ng mga sinasabi ng Diyos. Amen. Amen. Nandiyo yung pagsunod sa lahat ng nais at ibig niya para makamtan mo yung mga pangako niya. Amen. Andun po talaga, magkakasama po yan. Apat yan eh. Pagkatakot, pagsunod. Kasi yung, alam mo yung banal na pagkatakot. Amen. Pagtakot ka kasi sa Diyos. Amen. Diba, mahal mo yung isang tao, di ba takot ka gumawa ng mali? Kasi ayaw mo siyang mawala. So, ganun din po sa Panginoon. Dapat po meron tayo banal na pagkatakot. Amen. Amen. Ganun eh. Ganun magkakasama po yung magkakadibig siya. Pagka mahal mo isang tao, o mahal mo isang bagay, di ba? Sumusunod ka sa lahat ng gusto mo. Amen. Magkakadikit po kasi talaga yan. Pagsunod, pananampalataya, faithful ka, tapat ka sa Kanya.
Bakit? Ayaw mong gumawa na ikasisira mo sa kanya. Amen? So, ganun din po dapat kay Lord. Amen? Ang problema po natin, parang wala po yung ganito. Kaya hindi natin nakakamtan yung mga pangako ng Diyos. Amen? Napakahalaga po ng apat na to sa buhay, lalo na po yung pagkatakot. Amen, kagabi, naalala ko, share ko lang po, mahaba pa naman yung oras. Share ko lang po yung kagabi, nabasa ko po sa book ng Marcos chapter 1. Nahiya ako, kasi iba po yung nag-reveal sa akin. Yung comparison, sige po, share ko na rin sa inyo, kasi naman po ng pag-revelation kagabi. Ito nga po sana yung babasahin ko, pero parang ayaw ko siyang basahin. Kasi parang nahihiya akong sabihin, amen, na alam ko kasi din, utos naman ni Apostol Pablo na huwag ka magkumpare, diba? Sabi ko nga Galatians chapter 6 yun, na magalak ka, sabi po niya, basahin po natin. Sa book po ng Galatians, sinabi po ni Apostol Pablo yun, chapter 6 po, verse, simulan po natin sa 2, sabi po ni, sa 4 na po, sabi po ni Apostol Pablo dito, ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkaroon ng kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasal. Amen? So, dun po sa word niya, talagang ayaw mo magkumpare. Pero hindi ko talaga maiwasan o hindi ako halos nakatulog dahil dito sa mga nabasa ko. Kasi nakumpara ko yung mga tao dito sa mga to. Amen. Basahin ko po sa Marcos po chapter 1 verse 2 hanggang 26 tapos talon po sa 34. Ang sabi po, at pagtakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang kalumal-dumal na espiritu. At siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pagkailang namin sa iyo, Jesus? Ikaw na Nazareno. Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal na Diyos. At sinaway sa Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya. At ang karumalduman na espiritu nga ay nang mapangatay niya siya at makapagsigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa Kanya. At silang lahat ay okay na po. Ay lumabas sa Kanya. Sa book talon mo tayo sa 34. At nagpagaling siya ng maraming karamdaman ng sari-saring sakit. At nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang mga pagsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang kilala. So, nag-gets niyo po kung ba't ayaw ko siyang basahin kagabi. Ayaw ko po siyang basahin, bakit? Kasi nahiya po ako dyan sa kumpare. Amen? Sino po yung inutusan ng Diyos? Isang sabi lang, lumayas. At ang sabi, kilala kita. So dahil makikilala nila ang Diyos, sila may takot. So tayo po ba sa ating mga sarili? Gano'n po kaya natin nakikilala ang Diyos? Gano'n po natin nakikilala ang Diyos? Ito po yung karangadunan na Espiritu. Kilala nila, ikaw ang banal na Diyos. Amen. Kaya takot sila. Gano'n ka natatakot sa Diyos? Gano'n mo siya nakikilala? Amen? Isang sabi lang. Sumunod ka agad sila. Bakit? Kilala nila ang Diyos. Kilala nila kung anong kaya gawin ng Diyos. Amen? Kilala nila. Tayo, sana natin kakilala ang Diyos. Kaya mo kumpara, no? Parang kasi, sobrang, ito na siguro yung pinaka-shameful sa pitiful na kumpara sa isang tao. Buti pa sila. Nakakaya, di ba? Kilala nila ang Diyos. Kaya takot na takot sila. Tayo, takot ba tayo sa Diyos? Kung takot tayo sa Diyos, bakit tayo nagkakasala pa rin? Bakit tayo nagkakamali pa rin? Kilala nga ba talaga natin ang Diyos? At kung ano yung kaya niyang gawin?
Nangangako po ang Diyos. Amen. Laging kanyang hawakan. Laging kanyang kasama. Amen. Pero bakit ka bumibitaw? Bakit ang first option mo sa buhay ay balik mo siya? Ganang napakarami niyang pangako. Eh, mabuti pa sila. Mabuti pa itong mga po. Isang sabi lang, na lumayas ka. Laya sila. Bakit? Takot sila eh. Ganun ang pagkatawag nila. Tayo. Takot ba tayo sa kayang gawin ng Diyos? Sa atin? Tingin ko hindi. Kasi magawa pa rin tayo ng mga maling bagay. Nalihis sa nais at ibig ng Diyos. Kahit nalalaman mo na kung ano ang nais at ibig ng Diyos. Kung ano kalooban niya. At the end, para sa atin pa rin naman ang nais at ibig ng Diyos. Amen. Yung makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Sa atin pa rin ang benepisyo. And yet, nasaan tayo? Sino ang ating inauna? Saan tayo takot? Financial? Sa kawalan? Saan tayo takot? Takot ba tayo sa Diyos? Bakit takot tayo sa bayarin? Di po ba? Takot tayo na tapusin. Kaya, di po ba? Lahat po tayo natututo. Ako rin po yung nasasaktan. Kasi, hindi po ako perfecto. Pero, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, kaya ayaw ko ito i-share. Kasi, grabe. Amen. Para i-compare mo yung sarili mo dito sa karuman-tuman sa Espiritu. Na kilala niya ang Diyos. At alam niya yung kaya niya gawin. Kaya sa isang sabi lang, sumunod ka agad siya. Ilang beses mo na nakalig ang Diyos sa Biblia? Ilang beses na? May takot ka ba? Natakot ba tayo? Pag hindi tayo natakot, hindi mo talaga lubos na nakilala ang Diyos. Kasi hindi mo alam kung ano yung kaya niyang gawin sa'yo. Amen? Hindi tayo natatakot sa impyerno. Wala tayong pagkatakot sa ganyan. Bakit? Kasi hindi naman natin talaga inuunawang mabuti. Amen? Kaya tayo nagkakamali. Wala yung focus natin. Wala yung focus na harating sa Diyos. Para kang nagmamaneho ng motor, hindi ka nakatingin sa kalsada, nakatingala ka. Ganon. Kasi kung kailan lang yung focus mo, makakarating ka sa paroroonan mo. Ano bang mangyayari kapag ka nagmamotor ka, tapos nakatingala ka, habang umaandar ka, kapahamakan. So, ganun po yung mangyayari kung saan-saan ka po nakatingin kasi. Kung sino-sino kasi yung pinapansin mo, kung sino-sino yung ine-entertain mo, focus ka lang kasi kay Lord. Amen. Saka sa mga nais at ibig niya ibigay sa'yo, hawa ka ng Diyos. Ang gagawin mo lang, bumawa ka rin. Kumapit ka rin, sumunod ka rin. Kung ano yung nais niya, gawin mo kasi ang nais ng Diyos, alam niyo mo ano? Makasama tayo lahat sa kanyang kaharian. Amen. Walang maiwan. Lahat tayo maligtas. Hindi siya naparito para musga. Naparito siya para magligtas. Amen. Para sa mga makasalanan at tayo yun. Amen. Gusto niya tayo makasama. So, baguhin po natin yung mga pangasalan sa buhay. Yung perspective, may perspective na. So, dito ba? Nakakaya, i-compare yung sarili mo dito, no? Pero, talaga nalata ako nung nabasa ko to. Saka nung naunawaan ko, na, ba't sinabi nito? Tapos, ako sa sarili ko, yun. So, hindi ako pinatulog niya. Sinabi ko nga kagabi kay Kuya Kim bago kami lumabas. Ay ako siya na ano, ganun. Kasi, grabe. Para i-compare mo yung sarili sa isang karumal-dumal na espiritu. Pero, sila, kahit punong-punong sila ng kasamaan, kilala nila ang Diyos. Sumusunod sila sa isang sabi lang ng Diyos. Isang sabi lang, lumayas ka! Alis ka agad sila kasi takot sila. Takot kaya tayo sa mga sinasabi ng Diyos. Kasi kung takot tayo, isang sabi. Sabi nga ng pastor, one word is enough for a wise man. So, lagi po nating tandaan lahat ng mga sinasabi po ng pastor. Kasi siya po ay ginamit din naman ng Diyos, kinasiyan po ng Diyos. Amen. So, lahat po ng binabanggit niya ay hindi po saga ng kanyang sarili, bagos sa nagsugo sa kanya. Amen. Kaya, patuto po tayo makinig din sa pastor natin. Kung tayo po hindi na tama, amen, may sarili naman tayo pang unawa eh. Kasi minsan ang hirap sa tao, no? Kapag ka meron kang bigat,
lagi mo iniisip na madaling sabihin, madaling lang sa'yo na sabihin yan, kasi hindi naman ikaw yung nararanas. Amen. Pero kung iisipin mo mabuti, kung pinayuhan ka na, kaya mo yan. So talagang mo Lord, huwag mo masyado pansinin. Mali ba yung sinabi mo? Diba? O ayaw mo lang tanggapin. Kasi nga ikaw yung nakararanas. Amen. Pero kung uunawain mo mabuti, tama naman yung sinasabi ng tao sa'yo. Ayaw mo lang siyang unawain tama. Kasi mas ina-entertain mo yung nararamdaman mo kaysa dun sa tamang gawin. Amen. So ano ba yung mga tamang gawin? Hindi, kumapit ka sa Diyos. Kasi nagmamalasakit ng Diyos. Hawa ng Diyos. Ano bang laban mo? Kagaya ni Zero. Nandiyan ang Diyos. Nagpatiunan na siya. Bago mapapagdaanan niya, pinagdaanan niya na. Amen. Inayos niya na. Winasak niya na yung mga dapat wasakin. Ang dinara niya na lang sa'yo, yung nararanasan mo. Kaya sa dulo niya, alam niyo kung ano? Katagong pa yan. Kasi nandun, kasama mo ang Diyos. Hawak niya yung kamay. Hawak ng Diyos ang kamay mo. Sa bawat labang pinagdadaanan mo sa buhay mo. Ngayon, sa mga susunod pang araw, magtiwala ka sa Diyos. Kasama mo siya. Hawak niya yung kamay mo. At yun po yung mga pangako po ng Diyos. Salamat po sa paglalasa ng Diyos. Kailangan ko po na ma-observe po natin ang lahat po ng kanyang mga sinabi. So, sa Diyos po ako pa rin.